Alright, mainit na balita to mga kapatid dahil may isang mangingisdang Pinoy ngayon ang nawawala matapos mga tol binangga ng barkong galing China umano ang kanyang bangka mga kapatid no. Ito ay balita mula rito sa GMA Integrated News. Ito basahin muna natin yung description. Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan niyang bangka ng isang barkong galing umano sa China. Naku po, sa gitna niyan, nagbabala ang National Task Force on the West Philippine Sea laban sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. At meron nga isang balita ngayon mula doon sa isang channel ng China kung saan ipinapakita nila doon na yung mga Chinese scientists ata nila daw ay hinaharas daw ng mga ng mga sundalong Pilipino mga kapatid. But anyway, panoorin na lamang natin to at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na po nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan niyang bangka ng isang barkong galing umano sa China. Sa gitna niyan, nagbabala ang National Task Force on the West Philippine Sea laban sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yun, importante yun mga tol kasi yung ginagawa nilang fake news at disinformation, yun yung nag-divide sa ating mga Pilipino eh. Nahahati tayo eh. Yung iba naniniwala doon, yung iba naman hindi. So yun mismo nagtatalo-talo kasi alam ng China mga tol ang problema ng mga Pilipino eh. 'Di ba? Kapag meron kang pinapanigang politiko at etong isa iba naman sa pinapanigan mo, kayo mismo nag-aaway. Alam ng China 'yon mga tol. Kaya yun ang ginagamit nilang estratehiya para tayo ma-divide mga tol. At kung maaari nga makuha nila yung 100% para ibagsak yung kasalukuyang administrasyon ngayon mga tol. Kaya ingat tayo sa mga ganyang mga bagay. Ito na lang ang natira sa fishing bangka ni Robert matapos banggain at iwan sa isang commercial ship. Sa impormasyong nakuha ni Senador Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda, tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari raw ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondoñedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Pinaghahanap pa rin ngayon ang nawawalang mangingisda. Sa gitna nito, pumalag naman ang Philippine Navy. Eto na. So ayan mga kapatid, hindi naman siguro may kinalaman sa awayan ng Pilipinas at China. Siguro aksidente lang talaga yung nangyari doon o kung sinadya man, pananagutan niya yun kasi identified naman yung barko Yang Fu, di ba? Yung bumangga at hindi niya sinaklolohan, di ba? Dapat may radar siya kahit na sabihin nating higanting barko siya at maliit na bangka lang yun, may radar yun mga tol. Hindi pwede basta-bastang mababangga niya yun mga tol. Pero yun na nga, nangyari na ngayon at sana mahanap yung isang mangingisdang Pilipino natin at sana mapanagot, no? Kung sino man ang dapat papanagutin doon sa insidenteng yun. Tapos eto na. Ito na yung balitang inilabas ng China mga tol. Napanood ko lang kanina mga tol. Talagang grabe, ibang klase sila gumawa ng peking balita. Made in China nga talaga, peke. Yon ang nawawalang mangingisda. Sa gitna nito, pumalag naman ang Philippine Navy sa ulat ng Global Times, ang state-owned newspaper ng China, na dapat na raw alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. Ang National Task Kasaysayan na talaga, history na
Kahit nga sa bansa nila, ganun din eh. Force in the West Philippine Sea naman, sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. See? Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Sa ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies, o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na ektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumalabas na nasisira na raw ang mga cay sa teritoryo ng Pagasa Island. Kunti na lang daw ang mga isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Giit naman ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. History na yan. Kasama na sa history yan. Ito, papakita ko sa inyo yung balitang inilabas ng China. Itong balitang to mula to sa CGTN. Ayan, no? A team of Chinese scientific researchers was harassed by Philippine Marines on April 21 in the waters of Renai Jiao according to video footage obtained by CGTN, mga tol. Yan Ito, nilabas nila to July 9. July 9 nila to nilabas, no? Itong video to, mga tol. A report based on the Chinese team's field work was published on Monday, which states that the BRP Sierra Madre, a warship illegally grounded on Renai Jiao since 1999, has gravely damaged the diversity, stability, and sustainability of the coral reef ecosystem. Ito yung sinasabi nila, mga tol, na nakakasira daw sa kalikasan etong BRP Sierra Madre. At yung team daw ng Chinese scientific researchers ay hinaras daw ng mga Philippine Marines. So panoorin natin yung video yung inilabas nila, mga tol. At tapos husgahan natin. Ayan A team of Chinese scientific researcher was harassed by Philippine Marines. Anong klaseng haras ang sinasabi nila? Meron ba tayong dalang palakol, itak, na katulad ng ginagawa nila sa atin, mga tol? Footage shows that they were approached by two black pneumatic boats carrying several Filipino Marines. O, nilapitan sila kasi malapit sila sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita, mga tol, sa video. Ito hindi sa pagiging bias pero marunong naman tayong umintindi sa video pa lang Asan dito yung harassment? Hindi nga mukhang agresibo tong approach ng mga Pilipino The boats were dispatched by the BRP Sierra Madre, which was illegally grounded on Renai Jiao. Yung Renai Jiao, hindi naman nag-e-exist yun. Pinangalanan lang nila yan The Philippines has been attempting to fortify the decaying warship and use it as an outpost. The Philippine personnel continued their surveillance, even sending underwater personnel to monitor. The Chinese team's activity. The researchers managed to finish their field work, including water sampling and diving operations. Ayan ang ginagawa nila. A report based on the Chinese team's field work was published on Monday. According to the report, the illegally grounded military vessel has gravely damaged the diversity, stability. Kita nyo, mga tol, kung paano sila gumawa ng fake news nila at saka disinformation. Sustainability of the coral reef ecosystem. Ngayon, ibinabalik nila sa Pilipinas yung ginagawa nila, mga tol. Pati ba naman yung pangaharas, mga tol, na sinasabi nila? Kitang-kita naman natin
ikukumpare mo tong videong to na ipinakita nila doon sa video na inilabas mismo ng ating AFP kung paano sila nanugod, may daladalang palakol, may daladalang mga kutsilyo at pinagbubutas at pinagsisira nila yung barko natin, which is meron pa tayong sundalong mga nasugatan at naputulan ng daliri. Compare mo dito sa videong inilabas nila mga tol, eto ang tawag nila rito pang-aharas. Anong tawag nila doon sa ginawa nila sa mga Pilipinong sundalo? 'Di ba? At saka pagdating sa pagkasira dito sa ating mga corals, andirito na yung napakahabang record nila ng reclamation mga tol ng mga isla. 'Di ba? Hindi nila napapansin 'yon kasi nga mahilig silang gumawa ng mga pekeng balita at mahilig silang mambaliktad. Kaya ingat-ingat tayo mga tol sa ating mga pinapanood. Ingat-ingat tayo mga tol sa ating mga pinapakinggan. Dahil baka pro-China na yan pinapakinggan mo at todo ang pagtatanggol niyan sa China, pati ikaw, madadala ka rin. Baka pati ikaw magalit ka rin sa ating gobyerno mga tol. Ito yung itinatama natin at ito yung itinatama ng ating gobyerno ngayon, lalo-lalo na ng AFP. Mahirap kalaban mga tol, lalo-lalo na yung ibang mga Pilipino na nagpapaalipin dyan. Hirap yan mga tol. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.